Count at 25. Lihuitang siyam na beses na kampeon sa Asia, hari ng bola. Ginoong Lihuitang nakamit ang titulong hari ng bola ng mundo Ang galing talaga ng kuya ko. Pamumunuan niya ang Reyes FC. sa unang palarong olimpiko. Naniniwala ako. Hanggat hindi nagkakawatak-watak ang Reyes FC, nandyan ang pag-asa ng football ng ating bansa. Tingnan na yo. Natamaan ang hari ng bola. Bilisan nyo. Bilis, bilis, bilis. Sagipin niyo siya. Reyes FC, huwag kayong maghiwa-hiwalay. Li Xiaotang, tagapagtawid ng hari ng bola. Nasaan ako? Hulyo di taon 25. Naging bata ako. Dumaan pala ako sa 100 taon. Kumusta na kaya ang Reyes FC? Mabuti naman. Nandito pa rin ang Reyes FC. Live na laban ng pambansang koponan. Ilang daang tao lang ang nanonood. Ang finals ng Scottish Premier League. Milyon-milyong tao ang nanonood. Ang galing maglaro sa Scottish Premier League. Kahit aso ayaw manood ng pambansang koponan. Totoo, tara na. Ganito na ba kabulok ang pambansang koponan? Ano ba ang Scottish Premier League Escocia? Xiaotang, dito ka pala nagtatago. Sentenaryo ng koponan ng lolo sa tuhod, Li Qingdai po sa tuhod ni Li Huitang, magsisimula na. Kung makakatakbo ka, papaparusahan kitang mag-juggle ng bola ng 500 beses. Sige na. Qingdai, Li Weiguang pangunahing manlalaro ng Reyes FC. Buti na lang at nakita mo siya, huwag mong takutin si Xiaotang. Lolo sa tuhod. Ako pala dumaan ako sa katawan ng aking apo sa tuhod. Sila ang aking apong babae sa tuhod at asawa niya. Bagay na bagay sila. Anong pinagtatawa-tawa mo? Sumama ka sa akin. Coach Wei, itong panukat ng lakas ng tira, may makakaabot ba ng 100 puntos? Kapag nakapuntos ng 90 world-class level na yan, imposibleng makakakuha ng 100 puntos. Sino ang nakapuntos ng 95? Siyempre, ang pangunahing manlalaro ng Reyes FC, si Li Weiguang. Ang galing talaga ni Wei Guang, mukhang ang pwesto sa tropeyo ng hari ng bola ngayong taon, talagang para sa Reyes FC lang yan. Salamat sa iyong mabuting hangarin. Dito naman ang jersey ng hari ng bola at ang exhibit case nito. Tingnan natin dito. Sige, Tara. Gamit ng mga kanluranin, walang nakakaabot ng 1. Subukan ko. Hindi naman na ninaynabiyo, wala na sininiman, punta, hindi man pala ganun kahirap. Gusto mo na namang magwala? Tara na. Aray, aray, aray. Six at 6 puntos. Sino ang tumira? may tunay na dalubhasa pa pala rito. Hindi, siguradong sira ang panukat ng lakas ng tirang ito. Johnny Abad, itulak mo ang sirang panukat ng lakas ng tirang ito sa tambakan ng basura sa training field. Opo. Magsisimula na ang selebrasyon. Pasok na tayo. Ang lakas pala ng apo ko. Talagang dugo ko. May mga susunod na henerasyon na ang Reyes FC dahil sa kanila. Malapit nang anunsyuhin ang mga kopa ng sasali sa tropeyo ng Hari ng Bola. Ano yung tropeyo ng Hari ng Bola? Ang tropeyo ng Hari ng Bola ang pinakamataas na antas ng kompetisyon. Sa football na ngayon. Mas mataas pa sa palarong olimpiko. Siyempre naman. Ang palarong olimpiko at mondyal kada 4 na taon. Ang tropeyo ng Hari ng Bola kada 10 taon. Para makasali kami ngayon 3 taon kaming nag-ensayo. Coach Wei, ang Reyes FC ay may 2 talento, sina Wei Guang at Qingdai. 2 talento. Talagang kayo ang karapat-dapat na kumatawan. Salamat. Ngayon ay ika-100 anibersaryo rin ng Reyes FC. Dobleng selebrasyon talaga. Tama ba mga kasama? Tama. Salamat sa inyong lahat. Ang tagal naming hinintay. Ang sandaling ito, 3 buong taon. 3 taon. Alam niyo ba kung paano namin hinarap ang 3 taong iyon? Sa loob ng 3 taong iyon kami ay... Dumating na ang presidente.
Mga kilalang personalidad sa mundo ng football, mga panauhing pandangal, malugod kayong tinatanggap sa pagdalo sa ika-100 anibersaryo ng Reyes FC. Ngayong araw, nais kong ipahayag ang isang magandang balita. Ang samahang pang-football ay pipili ng isang kopanang may pambihirang kakayahan upang humarap sa tropeyo ng Hari ng Bola ngayong taon. Ito ay Hindi ko inakalang mabubuhay pa ako para masaksihan ang kasikatan ng Reyes FC pagkaraan ng isang siglo. Ang Agila FC. Hindi ang Reyes FC. Paano nangyari ito? tungkol naman sa Reyes FC. Simula ngayon, Permanenteng suspendido. Anong nangyayari? Ibinimbi ang Reyes FC. Permanenteng suspendido. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang Reyes FC ko? President Chen, bakit kaya? Huwag kaming payagang sumali sa tropeyo ng Hari ng Bola at pati na ang permanenteng pagbabawal sa amin. sa mga nakaraang taon, walang naging sponsor ang Reyes FC at wala silang naitalang panalo sa mga laro. Natural lang na ang samahang pang-football ay ililipat ang pagkakataong lumaban sa tropeyo ng Hari ng Bola sa Agila FC. Ang pondo ng aming Reyes FC ay kinuha mo na lahat at ipinilit mong ibigay sa Agila FC. Pinatigil mo pa ang aming Reyes FC sa lahat ng kompetisyon. Sinasabi mong papayagan ang Reyes FC na sumali sa tropeyo ng Hari ng Bola. 3 taon kaming naghanda para dito. Ngayon, ipinagbabawal na kami. E di sumali ka na lang sa amin. Zhong Chongfei. Tinagurian siyang henyo sa football. Nakakagulat ang kanyang pagiging tumpak sa pag-shoot. Kakaiba ang istruktura ng katawan ng batang ito. Mukhang may potensyal nga siyang maging magaling na manlalaro. Gusto kong sumali sa tropeyo ng Hari ng Bola. Sumali ka sa aming Agila FC. Pumayag na si President Chen. Ano? Tama. Li Weiguang, pumunta ka sa Agila FC. Magtulungan tayo para sa tropeyo ng Hari ng Bola. Nawalan ng pangunahing manlalaro ang Reyes FC. Ang Reyes FC natural lang na permanenteng ipagbawal. Ang plano kong ito, makatarungan naman, di ba? Ikaw? Bakit ako sasali sa Agila FC? Dahil nanalo kami ng 3 sunod-sunod na pambansang kampeonato, kami ang may pinakamalaking potensyal para lumaban sa tropeyo ng Hari ng Bola. Isang 3 sunod-sunod na kampeonato lang? Kamakailan lang, ang Reyes FC na aking pinamunuan ay nanalo ng 9 na sunod-sunod na kampeonato. 9 na sunod na kampeonato ng Reyes FC. Nagbibiro ka lang ba? 100 taon na ang nakalipas. Nakakapal pa rin ang muka. Ay, Nakalimutan ko taong 25 na pala ngayon. Weiguang, kung magtutulungan tayo, posibleng makuha natin ang tropeyo ng Hari ng Bola. Pagdating ng panahon, maraming pera ang hihintay sa atin. Kahit makuha mo lang ang huling pwesto sa tropeyo ng Hari ng Bola, ang bayad sa endorsement ay sapat na para sa iyo ng 10 taon. Naglalaro ako sa Reyes FC para isulong ang pangarap ng Hari ng Bola na maging malakas sa sports ang bansa. Hindi para katulad ninyo, naghahangad lang ng katanyagan at sakim sa pera. Tama. Xiao Tang. Chairman Chen, ang mga batang ito para maghanda sa tropeyo ng Hari ng Bola sa loob ng 3 buong taon, araw-araw ay nagsasanay ng husto. Nakikiusap ako sa'yo. Bakulang Wei, sino ang inaway mo, alam mo sa sarili mo? Ang ipinagawa niya sa'yo. Ang mga bagay niya hindi ko isinumbong sa publiko. Pero sinabi niya, gusto kanyang sirain. At saka sirain din ang Reyes FC. Isa pa, yung mga pumutol ng binti mo noon, siya rin ang kumuha. Chen Nanfu. Kahit anong gawin niyo sa akin, okay lang. Pero kung dahil sa pera ipapahamak niyo ang Reyes FC, hindi ba kayo nahihiya sa kaluluwa ng Hari ng Bola? Kung malaman ng kaluluwa ng Hari ng Bola na ang Reyes FC ay pinapatakbo ng mga matatanda at may kapansanan tulad ninyo, baka nagising na yan sa galit. Ikaw. Anong gusto mo? Boss Chen, Bakit hindi nyo sila paglabanin? Ang manalo siya ang sasali. Paglaruin muna sila. Para mapalaki ang hype sa Agila FC at mas maging maayos ang plano, tama ang sinabi ng Ginang. Kaya ba ninyong makipaglaban?
sa Agila FC? O si Agila FC na faning probinsya lang? Karapat dapat bang makipagkompetensya sa Reyes FC? Ang Reyes FC hindi pa natatakot kanino man. Paano kung matalo kayo? Kung matalo ako, Pupunta ako sa Reyes FC para maging reserba mo. Sige. Kung matalo ang Reyes FC, permanenteng titigil ang Reyes FC, pwede. kung matalo ang Reyes FC, permanenteng titigil ang Reyes FC. Presidente Chen, pera lang naman ang habol natin. Hindi na kailangang buwagin ang Reyes FC. Buwagin man o hindi ang Reyes FC, wala kang pakialam dyan. Maglaro ka ng maayos. Kung hindi, wala kang makukuhang sentimo. Bro, Faye, mas mabuti nga kung mabuwag na. Para malaman ng buong mundo na tapos na ang panahon ni Li Huitang. Matagal nang lumipas yon. Pagkatapos nito, yung endorsement fee, sa atin na lahat yon. Di ba? Kuya Wei Guang, na-injure lang ang paa mo nung nakaraang buwan. Natatakot ako. Wala bang problema ang binti mo? Huwag kang mag-alala. Halos gumaling na ito. Wei Guang, nandito ako. Ayos lang. Maghahalinhinan ang bawat koponan sa pag-shoot sa target. Ang makakapuntos sa pinakamahirap na target ang mananalo. Sige. Si Zheng Chongfei haharapin ang 70 metrong double target. 70 metrong double target? 5 metro lang ang world record. Ang layo naman yan. Kailangan pang tamaan ang 2 bullseye ng sabay. Ang hirap naman yan. Hayaan mo siyang magyabang. Kapag nag-miss siya, panalo na tayo. Itong binata, medyo magaling. Tama. Nakita mo ba? Madaling-madaling sinira ang world record. Talunin natin sila ng lubusan. 80 metrong double target. Ang distansya ng target ay tataas ng 10 metro bawat round. Kung matatamaan ni Wei Guang ito, halos siguradong panalo na tayo. Kuya Wei Guang, kailangan tumama yan. Sandali. Wei Guang, Ibaba mo pa ang iyong center of gravity. I-angle mo ng 2 degrees pakaliwa ang arch ng kanang paa. Li Wei Guang, ano ba ang ginagawa mo dyan? Hayaan mong isang bata ang magturo sa'yo kung paano mag-shoot. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Tama ka, Xiaodang. Tama. Ano? Naku. Ayoko. Sumiklab na naman ang lumang sugat ni Wei Guang. Nagloloko ba ang mata ko? Paano niya na-shoot yon? Siya. Anong takot-takot? Zheng Chongfei, huwag kang tumayong parang tanga. Dagdagan mo ang hirap, bilisan mo. 100 metro, galawang target. 100 metro, galawang target. Tama na naman. Yehey! Basta makapuntos ka, panalo ka na. Kung hindi makapuntos si Wei Guang, ako na ang papasok. Tibayan mo. Wei Guang, Ikaw na ang pag-asa. Buti na lang at handa ako. Anong nangyayari? May nanloko. Kainis. Paalala sa manlalaro, huling 5 segundo. Haze, miss. Sayang. Baklang Wei, kung ayaw mong maniwala, magpadala ka ng ibang player? May magaling ba? kahit si Kuya Wei Guang hindi nakapuntos, lalo na kami. Mawawasak ba ang 100 Year of Jungle?
sa mga kamay ko. Hoys, wala na bang iba sa Changle? Kung wala na, magpasuko na kayo. Ako na. Hoy, Xiaotang. Xiaotang, huwag kang makulit. Bumalik ka na. Batang hamog, nandito ka ba para maglaro ng sipa? Kakakalipat ko lang dito. Hindi pa ako sanay sa katawan ko. Nakasipa. Nakasipa siya! Nakasipa. Ako, Wow, ang galing ng batang to. Magaling. Magaling. Ang galing pala ng batang to. Baka siya ang... Madali lang pala. Hindi yon kasali. Bakit hindi kasali? Nakita naman ng lahat. Nakasipa si Xiaotang sa target. Noong bata ako, kaya kong sipain ang pomelo papunta sa bahay mo. Ano ba itong hirap na to? Bahay ko? Butas lang ng aso yun. Ikaw. Ikaw tong batang to. batang hamog. Huwag kang magyabang dito. Nagkataon lang, swerte ka lang. Hindi yon pwede. Ito ang tunay na kakayahan ng Reyes FC. Tabla ang laban. Sa susunod power challenge naman. Wigwang, kahit nasa round na ito, swerte lang tayo at nanalo sa accuracy challenge pero sa lakas, malakas tayo. Kuya Wegwang, kaya mo yan. Kaya mo yan? Yung paa niya kakayanin pa kaya... Wigwang, medyo off ang kondisyon mo ngayon ah. Ang ganda. Sobrang galing ng ipinakita ni Wigwang. Kung nangyari ng ilon, ito ay Messi at Ronaldo. Ang galing. na hindi rin alam na gawin. Oo nga, ang galing talaga. Iliway guwang na to, bakit mo pinagbubuwis ang buhay mo? Zheng Chongfei, ano pang hinihintay mo? Sige na, atake! Ang laki ng pamamaga. Malubha ang sugat. Kuya Wegwang, umatake na naman ang dati mong sugat. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ako pwedeng matalo. Hindi pwedeng maghiwalay ang Changle. Pumasok na si Zheng Chongfei. Ang lahat ng hirap na dinanas ko nitong mga nakaraang taon ay para lang yumaman. Walang makakahadlang sa daan ko patungo sa kayamanan. Ito ba ang maalamat na diskarte ng bakal na kabayo at yelong bundok? Ang galing! Ronaldo ang diskarte ng bakal na kabayo at yelong bundok na inensayo niya ng 10 taon hindi niya nagawa. Pero si Feige isang tira lang nagawa na. Ang galing! Kaya pala pinupush ni Chairman Chen ang Aguila FC. Panukat ng lakas ng tira na 66 ang score. Baka naman, may iba pang magaling sa Changle? Baka itong bata ang tumira? Ang bata ba talaga ang tumira nito? Imposible. Ang panukat ng lakas ng tira na yon na itinapon sa tambakan. Siguradong sira na yon. Nakascore siya ng 9 pero sa kalagayan ni Wigwang, Sa tingin ko sila ay hindi tumitingin sa sariling kakayahan. Tama, hindi tumitingin sa sariling kakayahan. Si Li Wigwang magaling talaga sa bola. Sayang lang nakalaban niya si Zheng Chongfei. Ang Reyes FC mukhang hindi na mapapasa kanila. Lalaban ako para sa kanya. Wegwang, umupo ka. Hindi ka pwedeng maglaro ngayon. Hayaan mo akong pumalit. Kung ipipilit mo pa, masisira talaga ang binti mo. Hindi ako atras. Mawawala ang Changle. Anak! Ayokong maging tulad mo na maging pilay. Coach, hindi ako natatakot maging pilay. Pero natatakot akong maging tulad mo na nasa kalagitnaan ng buhay at puno ng pagsisisi. ang batang si Wigwang, Hoy, pilay ka na nga, maglalaro ka pa?
Tumigil ka. Li Weiguang, kung ipipilit mo pa, masisira ang karir mo. Ang pangarap ko ay protektahan ang Reyes FC. Titira ko ang bolang ito. Magkano lang ang halaga ng pangarap? Makakain ba yan? Kung walang pangarap ang isang tao, anong pinagkaiba niya sa isang tuyong isda? Kahit mamatay man ako, sa loob ng court ako mamamatay. Weiguang. Weiguang? Nabali ang lahat ng buto sa paa. Kailangan dalhin agad sa ospital para maopera. Kung hindi, mapuputol yung paa. Kuya Weiguang, gising ka na. Kuya Weiguang, Hoy, tuloy pa ba ang laro? Kung ayaw ninyong maglaro, dalin na ninyo yang walang kwenta. Umalis na kayo. Ay, di na napigilan ang Reyes FC. Nadagdagan pa ng isang paa. Talagang di alam ang sariling limitasyon. Di alam ang sariling limitasyon. ang pinakamalapit na ospital, mga 20 kilometro pa ang layo mula rito. Anong gagawin natin, Coach Wei? Talagang hindi na abot. Ito, Sira na ang paa ni Kuya Weiguang. Ang Reyes FC ba? Magkakawatak-watak na? Maliit na problema lang yan. Ako na ang bahala. ang matagal nang nawawalang diskarte ng paggamot ng kidlat at apoy. Di ba yan ang natatanging teknik ng hari ng football? Kuya Weiguang? Ako? Nanalo ba tayo? Anak, huwag kang mag-alala. Hindi magkakawatak-watak ang Reyes FC. Ang susunod, ako na ang bahala. Xiaotang, huwag kang magulo. Qingdai, hayaan mo siyang subukan. Siguro. Kaya niyang iligtas ang Reyes. Batang hamog. Nakasipa ka lang noong nakaraan dahil swerte ka. Akala mo hari ng football ka na. Hayaan mo siyang sumipa. Hayaan mo para tuluyang mawalan ng pag-asa ang Reyes FC. Magpapadala ng bata sa larangan, hindi ba't kalokohan lang yan? Basta't hindi magkakawatak-watak ang Reyes, nandyan pa rin ang pag-asa ng football sa ating bansa. Tatlo, dalawa, isa. Aray, Ang saya-saya naman dito. mga walang kwenta. Dito kayo nag-iensayo. Kian Duo, anong ginagawa mo dito? Reyes FC, ika-100 anibersaryo ng inyong koponan. Kami ng Itim na Tigre FC. Nandito kami para batiin kayo. Ang itim na Tigre FC na kumakatawan sa football ng lupain ng Dragon. Bakit? Mukhang masasama ang mga itsura ninyo? Ano na ang nangyayari sa football ng lupain ng Dragon? Boss Chian, bakit ikaw pa ang personal na pumunta? Kaya ko naman itong asikasuhin. Ang kailangan ko ay buo at malusog na mga manlalaro. Nasira ang binti ni Li Weiguang. Paano siya magkakapagpera para sa akin? Aray! Ayos ka lang pala. Ay buti naman. Ano ang ginagawa ninyo? Sige, diretsahan na lang. Malapit nang magsimula ang tropeyo ng Hari ng Bola. Gumastos ako ng malaking halaga para bilhin ang inyong samahang pang football. Mula ngayon, kayo lahat ay sasali sa Itim na Tigre FC. Hoy! Magkano ang ibibigay mo sa amin? 1 milyong piso sa isang taon. Ang laki naman yan. Mukhang may masamang balak ang mga ito. Weiguang, pirmahan mo na ang kontrata. Ang perang ito, hapo ay sa'yo na. Makakasali ka pa sa pambansang koponan na Itim na Tigre FC. Walang hanggan ang iyong kinabukasan. Tumigil ka nga! Hindi ko hahayaang si Weiguang ay sumali sa Itim na Tigre FC. Ang binti kong ito ang siya mismo ang bumasag. Ano?
Noong sumali ako sa kanilang e-team na Tigre FC noon, si Tian Duo pinainom niya ako ng espesyal na gamot para maglaro ng falsong laro ng football. Ayaw kong makipagtulungan kaya binali niya ang binti kong ito. Coach Wei, bakit hindi mo sinabi nun pa ang katotohanan? Tinakot ako ni Tian Duo. Sabi niya, kapag nagsalita ako, sasaktan niya ang Reyes FC. Ngayon, ginawa na nga niya ito sa Reyes FC. Ang capital sa football ngayon ay nakatatakot na umaabot na sa punto ng pagiging ganid. Noon, pinigilan mo akong kumita ng pera, kaya gusto kong gibain ang Reyes FC para kayo'y mapahinto ng permanente at mababa pa yon. Hoy, Boss Tian, gusto kong sumali sa team na Tigre FC. Sir Fei, halika na. Ayaw ko. Ano? Chen, hinayaan mo akong lokohin. Sabi mo, tutulungan ako ni Li Wiguang para manalo sa tropeo ng Hari ng Bola, pero ang totoo, gusto mo lang akong ipagbili sa itim na Tigre FC para maglaro ng falsong laro ng football. Hindi ba't natatakot ka sa kahirapan? Sa falsong laro ng football lang malaki ang kikitain. Tama. Ang laking pera nito, ano naman kung falsong laro ng football? Huwag mo akong tawaging kuya. Ang pangarap ko ay maging isang hari ng football. Kahit na maghirap pa ako, hindi ako maglalaro ng falsong laro ng football. Aalis na ako sa Agila FC. Aalis na ako sa Agila FC. Cheng Kyongfei, ayaw mo na ng pera? Gusto ko ng pera. Pero mas kailangan ko ang dignidad ko. isang taon ka nang naglalaro. Magkano lang ang kinikita mo? Kung gaya ka nila na naglalaro ng falsong laro, araw-araw kang makakakain ng trepang. Kaya pala ang katawan nila parang manok na hinimay. Dahil pala sa trepang. President Chen, ang aming Reyes FC ay aalis sa samahang pang-football. Kung wala ang suporta ng samahan, hindi ninyo kayang buhayin ang koponan. Noong 100 taon ang nakalipas, ang Reyes FC ay nag-ipon ng pondo sa pamamagitan ng benefit show para makasali sa pandaigdigang koponan ng football sa Alemanya. Ngayon, kahit ibenta namin ang lahat, sa tulong ng crowdfunding ng mga manlalaro, ang Reyes FC ay hindi kukuha ng kahit piso mula sa inyo. Hindi namin kailangan ang iyong limos, kaya namin buhayin ang sarili, ang Reyes FC. May tibay ng loob. Karapat dapat kang maging miyembro ng Reyes FC. Madaling sabihin, pero kung walang rekomendasyon mula sa samahan, paano kayo makakasali sa tropeo ng Hari ng Bola? Ha? At saka, kontrata. Nung una pumirma kayo ng kontrata. Walang record ng laro sa loob ng 3 taon. Ayon sa batas ng Football Association, maaari akong humiling sa Football Association na buwagin ang Reyes FC. Ang lupit mo. Ay, Pilay, nasa bitag mo na ako. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Makipaglaro kayo sa itim na Tigre FC. Kung manalo kayo, ang karapatang sumali at ang kontrata, ibibigay ko sa inyo. At hindi na rin ako gagambalain ang Reyes FC. E di laro tayo. Wei Guang, okay na ba ang binti mo? Pagkatapos akong iayos ni Xiao Tang, gumaling na ang paa ko. Kaya ko to. Hindi lang natin ipagtatanggol ang Reyes FC. Gagantihan din natin ang pagkasira ng binti ni Coach Wei. Kasama ako, pwede akong sumali. Xiao Tang, huwag kang makikialam, bata ka lang. Hoy, tigilan nyo na yung drama. Sa field na lang tayo magkita. Alis! Kulang pa tayo ng isang forward. Kasama ako. Zheng Chongfei. Wei Guang, tama ka. Kung walang pangarap ang isang tao, ano ang pinagkaiba niya sa tuyong isda? Dati, para lang sa pera ako naglalaro, pero ngayon gusto kong magsumikap para sa sarili kong pangarap. Pwede ba akong sumali sa Reyes FC? Kaya't magtulungan tayo na turuan ang mga salot na ito sa football. Sa pagsali ni Zheng Chongfei, kakayanin natin. Kaya ninyo yan, mga binata? Kaya ninyo? Boss, yung trader na si Zheng Chongfei, sumali na sa Reyes FC. Inaasahan ko na yan. Magaling talaga ang dalawang yon. Sayang naman, hindi nila ako matutulungan sa falsong laro ng football. Bakit? Kailangan pang makipaglaro sa kanila? Diretso na lang, iban na lang sila. Gusto ko sa field, siraan silang lahat. Iniiwan ang milyon-milyong sahod bawat taon. Mga tanga talaga kayo. Bilang isang pambansang koponan,
Pero gustong-gusto niyong maging piyo ng kapital at maglaro ng falsong laro ng football. Kaya naman kayo minumura ng mga fans. Amigos, ibalik ang pera. Hayaan mo silang magmura. Araw-araw kaming nagmamaneho ng mamahaling kotse, nagbababad sa mga club, kumita ng pera, walang masama diyan. Walang hiya, makapal ang mukha mo, mas makapal pa sa pader. Lagi niyong sinasabi na itinatag ng hari ng football na Reyes FC ni hindi nga kayo makabili ng bagong sapatos na pang football. Ang isang pares ng sapatos ko, katumbas ng 10 taon niyong kita. Mahirap man kami, hindi mahina ang aming determinasyon. Itinatag ng aming lolo sa tuhod na Reyes FC ay para magbigay karangalan sa bansa, hindi tulad ninyong mga salot sa football na nakakahiya. May naamoy ba kayong kakaiba? Ang baho. Amoy paa pala ng itim na Tigre FC, nakakasulasok. Ano sinabi mo, bata? Ano ang ginagawa niyo? Anong ginagawa nyo? Ano ang ginagawa ninyo? Tumayo dyan, huwag kang gagalaw. Pumasok na yung mga manlalaro. Mamaya na kita ayusin. Chiyong Fei, saluhin mo. Ang ganda. Yes! Foul. Johnny Abad. Johnny Abad. Johnny Abad, kamusta ka na? Tatlong tadyang ang nabali, may pagdurugo sa loob ng katawan. Dalhin na siya sa ospital. Pasensya na. Nako, bakit ka dumudugo? Ano nangyari? Normal lang ang masaktan sa larong ito. Sorry, loser. Sinipa mo siya sa dibdib. Sinadya mo yan, hayop ka. Naglalaro kayo o nananapak? Anong ginagawa mo? Ano naman kung sinipa kita? Ano ba ang nangyayari? Legal na kontak. Tuloy ang laro. Ilabas ang sugatan. Nagsisimula na silang gumawa ng masama, mag-ingat kayong lahat. Charlie Bautista. Ikaw rin, sumali ka. Opo. Boss. Ang lakas ng laro ng loko na to, bigla na lang naging ganito kalakas. Wei Guang. Ref! Sipulan mo na, sinipa ng kalaban. Ay nako, makakamatay talaga to. Ito yung Reyes FC. Bakit pa kailangang makipag-away kay nasiraan lahat ng pangunahing manlalaro? Kailangan pa talagang galitin si Chan Duo. Grabe na kayo. Nasaan ang referee? Bakit hindi ka humihip ng 7? Reasonable collision, nasaktan. Walang dahilan para humihip. Normal lang. Hawak-hawak nila ang martilyo na nanapak na. Batang hamog, huwag kang magsalita ng ganyan. May ebidensya ka ba? Nung martilyo, wala namang martilyo. Wala akong nakikitang paglabag mula sa itim na Tigre FC. Hoy, tapos na ba kayo? Ang hina ng katawan nyo parang papel. Saglit lang, bagsak na. Kung mabalian ako ang bahala. Kung mamatay ako ang maglilibing. Ang alam ko lang ang pangit ng laro ng itim na Tigre FC. Hindi ko inakalang ang dumi pa ng laro nyo. Sabihin mo ang gusto mo.
3 minuto na lang. Talo na kayo. Anong Reyes FC? Walang kwenta. Galing ng move mo, Boss Chen. Yung mga ayaw maglaro ng falsong laro ng football, pipilayin. Yung ibang players, susunod na lang para kumita tayo. Paalala lang, yung goalkeeper ng Reyes FC ay nasugatan na at lumabas na. Kung wala kayong kapalit na goalkeeper, dedeklarahin na kayong talo. Ako na! Ako na! Coach ka, hindi player. Hayaan mo akong pumalit. Kaya ko. Bata, huwag kang makialam. Wala ka namang uniform. Ayon sa rules ng football, hindi ka pwedeng maglaro. Way, ang pilay. Ito, para sa Reyes FC mo. Anong gagawin? Kung makaisa pa ang itim na Tigre FC, talunin na ang Reyes FC. Sino ang makakatagal sa huling 3 minuto? Ako na. Ako na. 3 minuto lang naman yun. Referee, pwede ba akong lumaro? Naghahanap ka lang ng kamatayan. Chingday. Okay ka lang ba? Coach, natutunan ko na yung mga technique sa pagiging goalkeeper na minana ko sa lolo ng lolo ko. Kaya ko to. Kung mapipigilan lang natin ng 3 minuto, panalo na ang Changle. Ate, ako na ang papalit. Natatakot ako, baka masaktan ka. Mabait ka, Xiaotang. Ang ipagtatanggol ng ate mo ay hindi lang ang goal, kundi ang koponan ng loling lolo natin. Coach, ilabas mo si Xiaotang. Tara na. Ate! Ang apo ng hari ng football ay sumabak na sa laro. Hindi kita pagbibigyan dahil babae ka lang. Alika. Gusto mong mamatay. Talagang kamag-anak ng hari ng football. Ginamit pa ang Tai Chi at Bagwa para depensahan ng goal. Kaya mo yan, Chingday. Okay lang. Hindi na kaya. Yung ginawa ni Chingday kanina, ubos na ang lakas niya. Sus Mario, sir. Mali pala ako sa'yo. Kaya mo palang saluhin ang buong lakas kong suntok. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ka aabot. 5 bituin na nagsasama, delikado, nasa panganib si Chingday. Gago, grabe ang lakas ng tama. Ganitong klaseng sipa, kahit na isang Diyosa ang dumating, hindi nito mapipigilan. Tapos na ang Reyes FC. Ate, Li Qingdai, nabali na nga ang buto ng kamay mo. Paano ka pa magiging goalkeeper? sinara niya ang acupoint sa hegu at sa sentido. Para hindi niya maramdaman ang sakit, nilalaro niya ang buhay niya. Gagamitin ko ang buhay ko para ipagtanggol ang Reyes. Ihahatid na lang kita para makita mo ang lolo sa tuhod mo. Chingday. Uy, Chian. Sinasadya mong makipagpaligsahan sa amin. Gusto mong samantalahin ang paligsahan para masaktan kaming lahat. Sayang. Huli na ang lahat ng nalalaman ninyo.
Gago, huwag mong gagalawan ang apo ng apo ko. Xiaotang, huwag kang magpakamatay. Saan ka pupunta, Xiaotang? Xiaotang. Xiaotang. Hindi kaya siya ang... Matigas talaga ang ulo niya. Ang tagal niyang nagtiis. Charlie Bautista, kaunti na lang ang oras. Huwag ka nang maglaro. Ihatid mo si Lee Qingdai at ang lolo niyang kampeon para magsama-sama na sila. Sinong mag-aabala sa apo ng apo ko? Referee, palayasin mo yung batang nanggugulo dyan. Paalisin niyo siya. Nakasuot siya ng uniform ng Changle. Ayon sa patakaran, pwede siyang maglaro. Ikaw, Xiaotang, delikado dito. Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Sila ang dapat mag-ingat. Sila ang may kasalanan. Xiaotang. Ang suot ni Xiaotang ay World's Football King. ang number 9 na jersey na suot noon ni Football King. Ano ba, nakatulala lang kayo? Kunin niyo ang bola? Ang sipang ito ay para kay Wei Guang at Chong Fei. Ang sipang ito naman ay para sa aking apo na si Lee Qingdai. Ang goalkeeper ng kalaban ay si Thousand Cent Tatagata pala. Ang pinakamagaling na goalkeeper sa buong Asia. 5 na lang segundo natitira. May hirapang pumasok to. Hindi. Kaya niya yan. Tibayan mo, kahit mamatay ka, ipagtanggol mo yan. Yehey. Yehey. Dos-dos ang laban, free kick ang magpapasya. Hindi ako nagpakita ng buong lakas, baka masaktan siya. Pero okay lang, libreng sipa lang naman yan, yan. Xiaotang, hindi ko akalain na ganyang kagaling ka ko. Ganun lang talaga yon. mga walang kwenta kayo. Walang kwenta. Walang kwenta. Ang laki ng ginastos ko sa inyo. Binigyan ko pa kayo ng imported na espesyal na gamot. Ni hindi nyo mapigilan ng isang batang yan. Boss, hindi talaga kasalanan namin. Napakagaling ng bata sa pagtira ng bola at napakalakas pa. Boss, suot niya yung jersey number 9 ng soccer legend. Parang binihag siya ng espiritu ni Li Huitang. Nabaliw ka ba sa gamot? Patay na si Li Huitang. Ilang dekada na ang nakalipas. Baka naman nag-reincarnate sa katawan ng batang yon. Inumin nyo tong gamot, yung free kick match. Kailangan nating manalo. Boss, kakainom lang namin ng espesyal na gamot. Kung iinom pa ulit kami, hindi kakayanin ng katawan namin. Isipin mo yung mga modelo mo. Sports car at yung araw-araw mong sea cucumber. Inumin nyo. Inumin. Xiaotang, mamaya tumayo ka sa likuran namin. Mag-ingat ka, huwag kang masaktan. Ikaw ang huling pag-asa namin. Dumating na sila. Mga kapatid ng Changle, magtayo tayo ng pader. Kung gusto mong mag-goal, dapat mo muna kaming daanan.
Sa mga ganitong klaseng manlalaro mo, tiyak na maibabalik ng Changle ang kasikatan nito noong nakaraan. Kailan pa naging ganito kagaling si Xiao Tang? Sabi ko sa inyo, hindi sila mananalo. Sino ba talagang tong batang to? Kahit sino pa yan, wala tayong pakialam, lahat tatalunin natin. Chang Mao, ikaw na ang mag-goalkeeper. Ayoko, baka pati brief ko mawala pa. Ikaw na lang, humanap ka ng iba. Ako, Hoy Chan, meron ka pa bang goalkeeper? Kung wala, talo ka na. huwag kang magyabang, Totoy. Hindi pa lumalaban ang secret weapon ko. Ha? Ano to? Tingnan natin kung paano ka makakapuntos. Ang lalaking to mas mataba pa sa isang professional eater. Ang taba niya, harang na harang ang buong goal. Kahit gaano pa kalakas ang sipa mo, kahit gaano pa ka-precise, sakop na sakop ng goalkeeper ang goal. Hindi ako naniniwalang makakapuntos ka pa. Para makapuntos, kailangan mong patumbahin ang goalkeeper. Pero hindi bababa sa 200 kilo yan. Kahit si Li Huitangge ang hari ng football ang nabubuhay ngayon, hindi niya mapapasok yung bola. Ako si David Dizon, ang katawan kong to, kahit track hindi makakagalaw. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Tapos na ang warm-up. David Dizon, karapat-dapat ka sa buong lakas ko. Halika. Batang hamak, nangangarap ka pa. Yehe. Ang galing. Oo. Naka-goal. Ang galing mo, Xiao Tang. Naku po, Tumayo ka na. isang sipa lang napapatumba niya si David Dizon. Baka nga siya ang reincarnation ng hari ng football. Reincarnation ng hari ng football. Hindi pumasok ang bola. Hoy, referee. Hindi talaga pumasok yung bola? Nakahandusay na nga yung taba sa loob ng goal. Tapos magdadahilan pa kayo? Wala namang bola. Oo nga, wala talagang bola sa loob ng goal. Malamang nadulas lang si David Dizon kaya nahulog sa loob. Hoy kayong mga yan, ang hirap ba para sa inyong aminin na may magaling? Alisin nyo yung taba, makikita nyo kung pumasok nga. Ano? 200 kilo yung taba na ipatumba niya ng isang sipalang. Paano niya nagawa yon? Aking ipinahayag. Ang Reyes FC ang nagwagi. Ako. Bigyan kita ng 1 milyon. Para magsulsul ka at ideklara silang nanalo. Boss yan. Ang tulong na kailangan mong gawin, tapos ko na. Nakapuntos talaga sila. Wala na akong magagawa. Huwag kang aalis, bumalik ka. Chien Duo, tanggapin mo na ang katotohanan. Oras na para tuparin mo ang pangako mo. Ibigay mo ang kontrata. Gusto nyo ng kontrata? Kunin nyo. Makinig kayong mga taga Reyes FC. Gagamitin ko lahat ng koneksyon ko para wasakin kayo sa industriya ng football. Sino naman ang gustong ipahamak ni Boss Kian? Ang yabang mo naman, Boss Kian. Sino ba ang gusto mong ipahamak sa mundo ng football?
Secretary Day, tamang-tama ang dating mo. Ang Reyes FC na ito, 3 taon na silang walang record ng laro. Bilis, alisin sila. Tama. Ganon ba? Sino ang coach ng Reyes FC? Ako. Secretary Day. Bilis, utusan mo na, alisin sila. Wala kang karapatan na utusan ako. Coach Wei, ako'y pinadala ni Chairman Joe ng international na kapisanan ng football para magbigay sa Reyes FC ng imbitasyon para sa tropeyo ng Hari ng Bola. Bumalik na si Chairman Joe. Ayos. Secretary Day, bakit mo binigay sa kanila ang karapatan sumali? Ang itim na Tigre FC namin ang may pinakamalaking tsansa na manalo. Tiyan Duodo, may nagulat na sangkot ka sa iskandalo ng falsong laro ng football. Wala akong kinalaman, Secretary Day. Wala talaga. Dalhin siya para imbestigahan. Secretary Day, makinig ka muna sa akin. Secretary Day. Pinaghihinalaan ko na uminom kayo ng espesyal na gamot. Dalhin ninyong lahat. Para magpa-drug test. Ang mag-positive, tanggal agad. Kuya Faye, tulungan mo ako. Coach Wei, alam ko na ang mali ko. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Kami naglalaro ng football para lumakas at makatulong sa bansa. Hindi dapat maging kasangkapan ng kapitalista. Dalhin na. Coach Wei, iligtas mo ako, Coach Wei. Mga Ginoo, sa ilang araw ay ang opening ceremony ng tropeyo ng Hari ng Bola. Iniimbitahan kayo ni Chairman Joe na dumalo. Ito ang imbitasyon. Tingnan mo. Joe Hong. Ang galing talaga ng master ko. Ang estudyante ko. Matinding hirap ang pinagdaanan, sa wakas nakakuha na kami ng karapatang sumali. Hindi ko inakala kahit sa panaginip na makakasali pa kami sa opening ceremony. Si Joe Hong ang nagtatag ng tropeyo ng Hari ng Bola. Dating miyembro din ba ng Reyes FC? Si Chairman Joe ay ang mag-aaral ng Hari ng Bola na si Li Huitang. Hindi ko kakalain na ang mag-atiwaral ng lolo ng aking lolo ay ang chairman ng international na kapisanan ng football. Ang galing naman yan. Yung batang iyon noon, yung malambing na batang laging umiiyak, napakagaling na pala ngayon. Hoy, anong ginagawa ninyo dito? Inimbita kami para dumalo sa opening ceremony bilang koponan. Kayo? Matatanda bata babae? Isang grupo ng mga mahihina at may kapansanan? Lokohan ba ito? Huwag mo kaming lokohin. Ako mismo ang naghatid ng mga imbitasyon. Bakit hindi ko maalala na kayo ay nakalista? Ang imbitasyong ito ay personal na ibinigay sa amin ni Secretary Dai ng kapisanan ng football. Batang hamog, sinabi mong si Secretary Dai ang personal na nagbigay sa iyo? Akala mo ba tanga ako, ha? Kayo ba ang Reyes FC? 100 taon na ang nakalipas, magaling nga kayo noon. Pero nitong mga nakaraang panahon, wala na kayong record sa mga laro. Umalis na kayo. Sa prestihiyosong opening ceremony ng tropeyo ng Hari ng Bola, paano may mga taong tulad ninyo na mapangmata sa kapwa? Ipatawag mo rito si Chairman Joe ng kapisanan ng football. Batang hamog, sino ka ba? At karapat dapat kang makipagkita kay Chairman Joe. Sabihin mo sa kanya, narito na ang kanyang guro. Sabihin mo sa kanya, dumating na ang kanyang maestro. Maestro, bakit hindi mo nalang sabihin na si Emperor Qin Shi Huang ang dumating? Oy. Si Li Weiguang pala ito. Paano nakasama ka rin sa opening ceremony? Yani Torres, Vic Bautista, kilala ninyo sila? Siyempre kilala. Ang sikat na poor team. Nandito ka rin pala, Zheng Chongfei. Hindi ba gusto mong maging hari ng bola? Bakit naging hari ng mga bata ka na? May invitation card daw sila. Gusto pa rin pumasok. Ako nakalaro na ako sa Asian Cup, elite ako sa football. Hindi ako pwedeng umupo ng magkasama sa mga mahihirap na to. Dahil lang may konting talento, minamaliit na ninyo ang iba. Mga taong katulad ninyo, paano magiging elite sa football? Batang hamog. Ang aking binti ng diamanting lakas at ang di matatalob na bakal na ulo ng aking senior brother ay sumabak na sa maraming laban. Hindi ako karapat-dapat. Ikaw ba ang karapat-dapat? Pinapayuhan ko kayong huwag siyang guluhin. Gusto ko nga. Halika, batang hamog.
Sundan mo ang aking binti ng diamanting lakas, sipain mo ng 2 beses. Ipapakita ko sa iyo ang galing ko. At ang aking di matatalob na bakal na ulo. Halika, halika. Sipain, dito sipain. Halika, halika. Sipain mo na. Sila ay mga dalubhasa na pinagsama ang kung fu at football. Mamaya mabibighani ka. Sipain mo na, halika. Dito sipain. Konting lakas lang, turuan lang ng leksyon. Bakal na ulo. Diamanting binti. Ang ganitong klaseng hiling, hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Mga manggugulo kayo sa tropeyo ng hari ng bola? Tao, lumabas! Ginoong Joe, ito ang mga datos ng mga koponan para sa tropeyo ng Hari ng Bola ngayong taon. Inimbita ba ang Reyes FC? Ayon sa utos ninyo, pinayagan ko silang sumali ng espesyal. Ang kanilang koponan, may isang batang henyo ng bola, may tsansang manalo. Pakikuha nga ang kanyang datos. Oh. Si Li Xiaotang na ito, apo sa tuhod ng aking guro. Ano? Muling pagsilang ng Phoenix. Ito ang eksklusibong teknik ng aking guro. Baka siya nga ang... Nasaan siya ngayon? Inimbita ko sila sa opening ceremony, dapat malapit na sila. Ginong Joe, may nagkakagulo sa pintuan. At ang yabang pa, sinasabing guro mo raw siya. Ano? Hayop ka, hinampas mo ako. Kayong nagsabi na hampasin kayo. Eh di ko alam na ganun kayo kahina. Magkakagulo pa kayo sa tropeyo ng hari ng bola. Lampasugin ninyo sila. Lampasugin sila. Tigil! Guro. Tigil? Ginoong Joe, may naninira dito. Ayos lang, aayusin ko siya ngayon din. Tama. Nagmamagaling sila dahil 100 taon ng team sila, kaya nanggugulo sila rito. Patayin nyo na sila. Espesyal na bisita ko ang Reyes FC. Naglakas loob pa kayong magpakawalang galang sa kanila? Ibaba nyo ang mga armas. Ibaba. Itong mga nagpakawalang galang sa Reyes FC, ilabas nyo at ayusin. Ginoong Joe. Ginong Joe, patawarin niyo po ako. Hindi ko sinasadya, talaga. Ginong Joe. Bossing, mali kami, patawarin niyo na kami. Oo nga. Tama na, hindi na kailangang patulan pa sila. Bakit hindi pa kayo magpasalamat? Salamat. Maraming salamat sa pagpapatawad. Salamat. Ikaw ang ina po ng aking maestro, di ba? Ako ang iyong maestro. Ako ang apo ng master mo, apo. Salamat President Joe sa pagpayag sa amin na sumali sa tropeyo ng Hari ng Bola. Narinig ko ang nangyari sa Reyes FC. Sa mga nakaraang taon, nasa ibang bansa ako para palawakin ang negosyo sa football. Napabayaan ko ang Reyes FC. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Okay lang yan, okay lang. Ngayon huwag kayong mag-alala, bumalik na ako sa bansa. Mula ngayon ako na ang bahala, walang makakagalaw sa Reyes FC. Maglaro lang kayo ng maayos, ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Talaga? Ang galing. Xiaodai. Maglipat ka sa account ng Reyes FC ng 10 milyong piso para sa pondo sa pagsasanay. Nakuha ko na po. Ginoong Joe, dinala namin ang plake ng hari ng bola para sa inyo. Ano? Ito mismo ang plague. Noon ang master ko ay nanalo ng 9 na sunod na kampeonato. Saksi ito kung gaano kagaling. Ang football ng lupain ng Dragon noon. Ito nga yung plague. Masakit talaga kapag tumama sa ulo mo. Sayang nga lang. Ang mundo ng football ngayon ay kontrolado ng kapital. At naging isang daga sa kalye na hinahabol at pinapalo ng lahat. Salamat sa inyo dahil inalis ninyo ang tiwaling si Chian Duo sa football. Maliit na bagay lang yon, hindi na kailangan magpasalamat. Xiaotang. Batang-bata. Magaling kang maglaro ng bola. May konting galing ng lolo mong lolo.
Paano mo kinakausap ang master mo? Ang pagkakakilanlan ko ngayon ay si Lee Xiaotang. Salamat sa papuri, Lolo Joe. Pagsisikapan ko pa. Sabi ng lolo kong lolo, hanggat hindi nagkakawatak-watak ang Reyes FC, may pag-asa pa ang football ng lupain ng Dragon. Mabuti, hahaha. Magsisimula na ang seremonya. Tara na tayo. Wow! Ang mga nangungunang koponan sa buong mundo, halos lahat ay narito na. Wow, sina Messi, Cristiano Ronaldo at Neymar narito na ang mga sikat na player na ito. Mamaya makikita natin para humingi ng autograph. Sige. Ang tropeyo ng hari ng bola na gaganap tuwing 10 taon. Ang may pinakamataas na prestihiyo na paligsahan sa football, makikita mo ang ilang sikat na player, anong malaking bagay doon. Ha? Wow, si David Beckham? Pupunta ako para makipag-picture. Malugod naming tinatanggap ang inyong pagdalo sa seremonya ng pagbubukas ng tropeyo ng Hari ng Bola. Ang tropeyo ng Hari ng Bola ay alay sa alaala ng aking guro, ang Hari ng Bola ng mundo na si Ginoong Li Huitang na inorganisa para sa kanya. Sumali ka sa torneo na alay sa sarili mong alaala kung hindi manalo ng kampeonato, hindi ba nakakahiya iyon? Nais kong gamitin ang tropeyo ng Hari ng Bola upang ipalaganap sa buong mundo ang paniniwala ni Ginoong Li Huitang, ang pagiging malakas na bansa sa sports at ang diwa ng patas na paligsahan. Ginoong Joe, may tanong ako. Sabihin mo. Kung talagang kasing galing ni Ginoong Li Huitang ang sinasabi ninyo, bakit ang football ng Lungguo ngayon ay hindi man lamang makalaban ng ilang bansa sa Timog Silangang Asya? Ingatan mo ang iyong pananalita. Ang mga nagawa ng Hari ng Bola ay hindi basta-basta mapag-aalinlanganan. Sa tingin ko lang, ang tropeyo ng Hari ng Bola ay para sa isang matandang bagay na patay na ng ilang dekada. Hehehe. Nakakatawa. Si Li Huitang ay tao na mahigit 100 taon na ang nakalipas. Sino sa inyo ang nakakita ng tunay niyang kakayahan? Parang ginagawa niyo lang siyang World Ball King para magpasikat, di ba? Noong naglalaro pa ako ng bola, naka-diaper pa ang lolo mo, humarap ka sa kin. Dapat igalang ninyo ang Hari ng Bola. Ang football ng lupain ng Dragon ngayon ay parang alimango na mahina ang tadyang. Hindi karapat-dapat sa respeto. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng lahat tungkol sa football ng lupain ng Dragon? 1.4 bilyong tao. Wala man lang 11 na marunong maglaro. Marami talagang problema ang football ng lupain ng Dragon. Iyon ay dahil sa football, maraming salot ang sumulpot. Kami ang bahala sa paglilinis. Ngunit kung hindi mo pa rerespetuhin ang Hari ng Bola, huwag kang magalit kung magiging bastos ako sa inyo. Gusto kong makita kung ano ang magagawa nyo kung hindi rerespetuhin ang sinasabi nyong World Ball King na yan. Grabe na talaga to. Huwag kang padalos-dalos. Ginagawa lang nila to para galitin tayo. Napakagaling ng sipa nila, huwag kang magpapaloko. May gusto pa ba? Ikaw, yung may binti ng diamanting lakas. Hindi. Ikaw yung may ulong bakal. Hindi ako. Halika. Ayoko. Sa lupain ng Dragon, hindi ka pwedeng magkagulo. Taktin sila! Mr. Zhou, kalmahan mo lang. Pwede bang makapagsalita? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Sumali kami sa tropeyo ng Hari ng Bola para hamunin ang mga koponan ng lupain ng Dragon. Pero ang mga batang manlalaro ninyo, di kayang tumanggap ng isang sipa ko. Hindi karapat-dapat maging kalaban ko. Eh ano ngayon? Ang master mo ay ang Hari ng Bola ng mundo. Gusto naming humingi ng payo sa iyo para makita namin kung gaano kagaling ang estudyante ng Hari ng Bola. Baka naman natatakot ka na mabuko namin ang kayabangan ni Li Huitang? Kaya lakas lang ang gagamitin mo? Ang tuso ng mga dayuhan. Ginamitan pa ng pang-asar. Si Joe Hong 70 taong gulang na. Paano pa niya? Sige. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang football ng lupain ng Dragon. Sir Joe, hindi ka pwedeng sumali. Lolo Joe, hindi ka pwedeng sumali.
Ginoong Joe, huwag kang magpapainit sa kanila. Sabi nila, walang kwenta ang football ng lupain ng Dragon. Wala akong masabi nang insulto siya sa aking maestro. Kahit ibuwis ko pa ang buhay kong ito, hihingi ako ng paliwanag sa kanya. Senior Joe, hayaan mo kaming ang lumaban. Ininsulto nila ang lolo ng lolo ko. Hayaan mo kaming gumante. Hindi, kayo ang pag-asa ng football ng lupain ng Dragon. Hindi ko kayo papayagang mapasubo. Senior Joe, hindi kami natatakot. Mga bata, sa harapan itinatatwa nila ang karangalan ni Lihuitang bilang hari ng football. Malinaw na gusto nilang itanggi ang mga nagawa ng football ng lupain ng Dragon. Kung hindi ako lalaban ngayon, iisipin nila na ang football ng lupain ng Dragon ay pawang kasinungalingan lang. Ginoong Joe, 70 taon ka na. Paano ka makakasabay sa mga binatang ito? Masyadong delikado. Oo nga, Lolo Joe. Hayaan mo ang mga kabataan ang lumaban. Xiaotang, nang nabubuhay pa ang lolo mo, ipinangako ko sa kanya na aalagaan ko ang Reyes FC at ipagpapatuloy ang football ng lupain ng Dragon. Ngayon, tutuparin ko ang pangakong iyon. Pero... Huwag kang mag-alala. Ako ay estudyante ni Lihuitang. Hindi pa naman kalawangin ang aking kasanayan. Matanda na si Ginoong Joe. Pero nakikipaglaro pa rin siya sa mga binatilyo. Mukhang mahihirapan siya ngayon. Tama, kung duda sila, hayaan mo sila. Hindi naman tayo mamamatay sa ilang batikos lang nila. Tingnan mo, malalakas ang mga dayuhan, magagaling sa bola. Talagang mapapahamak si Ginoong Joe. Tumigil ka. Hindi lang siya naglalaro ng football. Ipinagtatanggol niya ang dangal ng ating bansa. Matanda, huwag mong sabihing inaapi ka namin. Ikaw ang unang sipa. Panoorin mo. Ang bilis, hindi mo aakalain na siya ay nasa 70 taon na. Talagang hindi pa rin naluluma ang galing, hindi ka pani-paniwala. Gaano kagaling kaya si Ginoong Joe nung kabataan niya? Ginoong Joe, kaya mo yan. Joe, ang galing mo. Sa edad mong yan, ang galing mo pa rin maglaro. Matandang hayop, mabilis ka pa rin pala. Kailangan na nating magseryoso. Matanda, mag-ingat ka. Tumigil ka sa daldal. Halika! Madali lang. Joe. Matandang gago, di mo kami kaya. Nakahiga ka dyan, nagkukunwari. Ginoong Joe, tumayo ka. Tumayo ka. Kung mahuhulog din si Ginoong Joe, ang pag-asa ng football ng Dragon Country ay tuluyan nang nawala. Ikaw ang estudyante ng hari ng porselana ng mundo, di ba? Bumangon ka agad. Bilisan mo, bumangon ka. Huwag kang magpanggap na patay. Huwag mong insultuhin ang aking guro. 7-1 na. Wala nang saysay ang ipagpatuloy pa. Matanda, sa harap ng lahat. Yumukod ka sa amin ng ilang beses. Aminin na ang hari ng bola ng mundo na si Lihuitang ay gawa-gawa lang. Ang tropeyo ng iyong guro, gawin mo itong urinola para sa akin. Mula ngayon, ang tropeyo ng hari ng bola. Baguhin ito para parangalan ng hari ng bola ng aking bansa. Ang mga taga-Dragon Country ay hindi na maaaring sumali pa. May bayag ka. Kung may bayag ka, patayin mo ako. Akala mo hindi ako maglakas loob? Ang hina talaga ng estudyante ng hari ng football. Isang sipa lang dumugo na agad. Tawagin mo ang maestro mong si Lihuitang para tulungan ka. Sayang lang. Kalansay na lang na ngayon ang maestro mo. Sa harap ng buong mundo, natalo kayo ng 1-7. Pagkamatay mo, mahihiya ka ring harapin ang maestro mo. Nakita ninyong lahat, ang tinatawag na estudyante ng hari ng football ay walang kwenta. Sobra na ang pag-aapi ninyo. Putang ina. Grabe namang mga pi ang mga dayuhang ito. Kasalanan ito ng pambansang koponan, hindi sila nagsumikap. Talagang pinapanghinaan ng loob ang mga tagahanga. Ang hari ng football ng mundo ay dapat na tayo. Hindi kailanman magiging isang longguren. Mabaliman ninyo ang buto ko. Ngunit ang tibay ng puso ng isang longguren, hindi ninyo kailanman mababali. Matandang walang silbi. Nagmamadali kang sumunod sa maestro mo.
Tutulungan kitang magkatotoo. Paumanhin, maestro. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sino ang may lakas ng loob na galawin ng estudyante ko? Sinong may lakas ng loob na hawakan ng estudyante ko? Dugo na ang lumalabas sa bibig mo, ayaw mo pa ring sumuko. Mas matigas ang ulo mo kaysa sa akin noong bata pa ako. Ang mga sakripisyo mo para sa football ng Longgo, nakikita ko ang lahat. Ipinagmamalaki kita. Ikaw ang guro ko? Iyak na iyak. Huwag kang umiyak. Nandito ang guro mo, wala na uno mo. Wala kang dapat katakutan. Taong 1925. Joe, bakit ka umiiyak? Sabi ng iba, pangit daw ang paglalaro ko ng football. Ayaw pa akong makipaglaro. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Mula ngayon, turuan kita. Totoo ba? Totoo. Tara mag-shake tayo. Huwag kang umiyak, iyak na iyak. Nandito ang guro mo. Wala kang dapat katakutan. Guro. Ang susunod, hayaan mo na sa akin. Malalakas sila. Hindi mo kayang talunin mag-isa. Sino nung nagsabing mag-isa ko? Ang nasa likod ko ay ang buong Reyes FC. Huwag kang umakyat at mapahiya. Natalo na si Joe Lau ng 7-1. Ano, gusto niyo bang masira ang record? May kumpiyansa kami na makakabawi tayo. Tama na. Akala mo ba ikaw ang hari ng bola? Sumuko ka na agad. Hindi naman kailangang mapahiya ng todo. Kapwa tayo mamamayan Longgo, bakit nyo pinapalakas ang loob ng kalaban? Pinapahina ninyo ang sarili ninyo. Kilalanin ang katotohanan. Ang pisikal na kondisyon natin ay hindi talaga maganda. Sa taktika, nahuhuli pa tayo. Bumalik ka na agad. Alam ng lahat na kayo ay may koneksyon sa pamamagitan ng palakasan. Kaya nakapasok sa tropeyo ng hari ng bola. Seryoso ka talaga sa sarili mo. Yumuko ka at humingi ng tawad sa kanila. Sumuko ka na agad. Bilang manlalaro, dapat ay nagbibigay karangalan sa bansa. Nawalan na ba kayo ng tapang? Bago pa man lumaban, sumusuko na kayo mga duwag. Umalis na tayo. Huwag kang mapahiya sa harap nila. Malas, sumali sa tropeyo ng hari ng bola. Hindi ba't para kumita lang ng pera? Ay, sabihin ninyo na kinakatawan ninyo ang sarili ninyo. Huwag mong sabihin kinakatawan mo kami. Ikaw. Wigwang, huwag kang makipagtalo. Ang tunay nating kalaban ay sila. Mga dayuhan kayo? Dumating kayo para magmakaawa para sa matandang yon? Para umamin ng pagkatalo? Sabihin mong gumapang siya rito at magmakaawa. Wala kayong karapatan. Nandito ako para pagbayarin kayo para kay Xiao Zhou. Pagbayarin kami. Alam ko na, takot ang matanda at ayaw makipaglaban, kaya kayo ang ipinadala para mamatay. Hindi pa nagsisimula ang laro. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Oh, ang yabang mo ah. Mukhang wala na talagang magaling sa inyong bansa. Mga bata na lang ang ipinapadala. May babae pa sa team? Kapag nagkagulo na, huwag kang iiyak at hahanapin ang nanay mo. Tumawa kayo ngayon. Pagdating ng oras, makikita ninyo ang kakayahan ng Reyes FC. Di na kayo makakatawa. Reyes FC? Yung team na binuo ng Football King. Huwag ninyong isipin na ang Peking Football King na patay na ng ilang dekada ay babangon para makipaglaro sa inyo. Hindi ka karapat-dapat na kalaban ko. Umuwi ka na at magpasuso, Totoy. Ngayon karapat-dapat na ba kami? Hayop ka. Gusto mong mamatay? Pagbibigyan kita.
Tingnan ninyo, hindi man lang makakuha ng bola, nakakahiya. Kung nandito lang sana si Li Huitang, ang hari ng bola. Tatalunin ko kayo ng 21. Paano nangyari yon? Diretso niyang hinawakan ng bola. Maghanda para sa tropeyo ng hari ng bola. Kailangan nating mag-ensayo ng husto. Ako ang magiging kapitan. Sasanayin ko ang pagiging goalkeeper mo at ang teamwork ninyong dalawa sa pag-atake. May problema ba? Wala. Dahil sa espesyal na pagsasanay ni Xiaotang, ang lakas namin ngayon ay doble na kaysa dati. Xiaotang, saluhin mo. Bumalik kayo, harangan sila. Goal! Reyes FC ang naka-score. Go Reyes FC, go Longgo. Bakit hindi ka nagdepensa? Ang bilis nila. Hindi ko nga nakita ang bola. Paano nagkaroon ng ganito kalakas na kupunan ng Longguo? Ay, nakagol sila. Totoo nga, may pag-asa tayong manalo. Sige. Sige? Lakasan ang loob, sige na. Hayaan mo silang tumira. Ang boring maghintay. Bumalik na. Pakiramdam ko ang lahat ng Reyes FC ay bumalik na. Li Xiaotang, ikaw ang pinakamagaling. Sige, kayo ang ipinagmamalaki ng Longguo. Kanina, hindi ba sinabi ninyo natalo ang Reyes FC? Huwag kayong magpanggap. Xiaotang, sige. Sige. Paano nangyari ito? Hindi ba ito panaginip? Nakakahiya kayo sa buong mundo. Demonyo, tunay kang demonyo. Ang galing. Galing. Sa murang edad, ang galing sa bola. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan. Sino ka? Sammy Guerrero. Bakit siya pumunta? Siya ay ang boss sa likod ng pandaigdigang grupo ng pagsusugal sa football. Li Xiaotang, tatandaan kita. Sana makita kita sa finals. Mga walang kwenta. Tara na. Xiaotang, ang galing mo. Nanalo tayo. Ilang puntos ang napanalunan natin. Wala namang dapat ipagmalaki. Ay, Xiaotang. Xiaotang. Xiaotang, gising ka na. Xiaotang, gising ka na. Natakot ako sa'yo. Tsingday, huwag ka nang umiyak. Okay lang, basta ligtas si Xiaotang. Ate, okay lang ako. Xiaozhou, ang tagal nating hindi nagkita. Matanda ka na. Napakasaya kong makita kang muli, Guro. Napakasaya ko talaga. Guro, ang tagal mong nawala. Namimiss na kita talaga. Tama na, iyakin. Sige na. Maraming nakatingin sa'yo. Anong nangyayari? Tinawag ni Jijo si Xiaotang na guro. Kaya sino ka talaga? Dapat ba kitang tawaging Li Xiaotang o si Ginoong Li Huitang ang hari ng bola? Coach Wei, alam mo na pala. Siyempre, ang teknik mo sa paglalaro parehong-pareho sa hari ng bola at alam mo pa ang matagal nang nawalang diskarte ng paggamot ng kidlat at apoy. Matagal na kitang pinaghihinalaan, ikaw si Ginoong Li Huitang ang hari ng bola. Tama, ako nga si Li Huitang. Ikaw ang lolo sa tuhod ko? Oo, nandoon ako sa venue ng Far East 9 Championships nang tamaan ako ng plague. Tapos napagtanto kong ang kaluluwa ko ay napunta sa 100 taon sa hinaharap sa katawan ni Xiaotang. Naalala ko na. Noon nang masugatan ng guro, ako mismo ang nakasaksi. Nawalan siya talaga ng malay, kalahating buwan bago nagising. Ha? Kalahating buwan? Mukhang malapit na ang oras. Ang pagkawala ko ng malay ngayon ay tanda na ang kaluluwa ko ay babalik na.
Hindi na ako magtatagal dito sa lugar na ito, pero marami pa akong kailangang gawin. Ang tropeyo ng Hari ng Bola malapit nang magsimula. Kung kayo ang mamumuno sa Reyes FC, walang problema na makuha ang kampyonato. Sobra-sobra pa ang oras. Hari ng Bola, may hinanakit ka ba? Gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Oo. Bukod sa tropeyo ng Hari ng Bola, ang mas iniisip ko ay ang kasalukuyang mundo ng football. Hindi ko inakala na ang mundo ng football ay magiging napakadumi. Ang mga batang may talento ay napapabayaan dahil walang koneksyon. At kahit makapasok sa pinakamagaling na koponan, magiging piyesa lang sila ng kapital. Pipilitin silang maglaro ng falsong laro. Malungkot ang kinabukasan ng football ng lupain ng Dragon. Ang football sa bansa kontrolado ng kapital. Ang football ng lupain ng Dragon naman unti-unting humihina. Nawalan na ako ng pag-asa. Kaya lumayo ako. Ang pag-organisa ng tropeyo ng Hari ng Bola ay para rin muling tumayo ang football ng lupain ng Dragon. Pero palaging dayuhan ang nananalo. Hi? Si Sammy Guerrero. Siya ba ang mastermind sa likod ng internasyonal na sindikato ng pagsusugal sa football? Oo. Si Sammy Guerrero, nagbabalak na rin siya sa tropeyo ng Hari ng Bola. Pinaghihinalaan ko na may traidor sa loob ng football natin. Kuro, huwag kang mag-alala. Lalabanan ko ang sindikato ng pagsusugal hanggang sa dulo. Johong, tumatanda ka na. Paano mo magagawa mag-isa? Ano ang gusto mong sabihin? Dahil binigyan ako ng pagkakataon ng langit na mag-time travel, bago ako umalis, hindi lang ako kukuha ng kampyonato sa tropeyo ng Hari ng Bola, kundi aalisin ko rin ang lahat ng masasamang elemento sa football para maiwanan ang mga bata ng mas magandang kapaligiran para sa football. Mga kabataan, sumama kayo sa akin. Saan? Maghanda para sa kompetisyon tungo sa kampyonato. Sige. Malaking sorpresa, mga balita. Ngayon, malapit nang magsimula ang tropeyo ng Hari ng Bola na gaganapin bawat 10 taon at may pag-asa ang Reyes FC na manalo. 100 taong koponan pumasok sa top 10 ng tropeyo ng Hari ng Bola. Ang pangunahing manlalaro ay isang 8 taong gulang na football genius. Ang koponan ni Hari ng Bola na si Li Huitang tuloy-tuloy ang panalo. Mga balita ngayon, nagkaroon ng sorpresa sa tropeyo ng Hari ng Bola. Walang tigil ang munting football genius ng Reyes FC. Tinalo ang Japan 10-0, pumasok sa semifinals. Naging pinakamalaking dark horse ng tropeyo ang Reyes FC. Tumungo sa finals para harapin ang Demonyo FC. Ayon kay Joe Hong, Pangulo ng Internasyonal na Kapisanan ng Football, palawakin ang pagsugpo sa masasamang elemento sa football. Mainit ang kanilang paglalaro ang Reyes FC. Maraming buki ang nagtatanong sa akin kung paano gagalaw. Ano sa palagay mo? Ilang beses na tayong nagtulungan. Magtiwala ka sa akin. Paikutin natin ang lahat ng underground capital na pustaang matatalo ang Reyes FC. Kikita tayo ng perang hindi mauubos kahit 10 buhay pa. Kahanga-hanga ang galing ni Li Xiaotang sa bola. Mga manlalaro ko sa Demonyo FC. Kahit uminom pa ng gamot, baka hindi pa rin nila siya matalo. Paano kung ang Reyes FC ay sangkot sa pag-inom ng gamot at pagsusugal sa football? Hindi na sila makakalaro. Ang galing talaga. Ang ganda. Tara, isang tagay. Tiyan na lang inumin natin to. Maagang pagbati sa pagwawagi ng Reyes FC. Sige. Bukas na ang finals, yung sindikato ng pagsusugal sa football. Naimbestigahan mo na, may nalaman ka ba? Sir Joe, nalaman ko na sa loob mismo ng ating Football Association, may koneksyon sa pera ang ilan sa sindikato ng pagsusugal. Sino? Siya ay si... Oy, kumpleto kayo ah. Chandodo, hindi ba't nahuli ka? Lumabas na ang resulta ng investigasyon. May isang batang manlalaro sa aming team. Hindi alam ang kanyang lugar, tumanggap ng pera para maglaro ng falsong laro. Hoy, wala akong kaalam-alam dyan ha. Pinilit mo pa ang mga manlalaro na uminom ng espesyal na gamot. Naku, tol. Ang pag-inom ng espesyal na gamot, yun ay personal na desisyon nila yon. Kung hindi, makakapunta ba ako rito? Chandodo, huwag kang magpanggap dito. Malapit nang magsimula ang tropeyo ng Hari ng Bola. Ano na naman kung ano-anong kalokohan ang gagawin mo? Sir Joe, narinig ko na mahigpit ngayon ang Football Association sa mga kalokohan sa football. May maaasahan akong balita. Sinasabing sa tropeyo ng Hari ng Bola, may isang team ay sangkot
sa pag-inom ng espesyal na gamot. Hindi ko alam kung anong parusa ang aabuti ng ganoong team. Kung ang manlalarong sasali ay uminom ng espesyal na gamot, kansilado ang lahat ng resulta. Tatanggalin ang manlalaro. Mabuti. Ang gumamit ng espesyal na gamot ay ang Reyes FC. Anong sinasabi mo? Kayong mga to ang tinutukoy ko. Ang Reyes FC ay uminom ng espesyal na gamot kaya nakapasok sa finals. Ginoong Joe, wala ba kayong gagawin? Siyan duo-duo, nakapasok kami sa finals dahil sa aming kakayahan. Huwag kang magsinungaling. Naku, kumakalat na ang chismis. Siyang duo-duo, ikaw ba ang may pakana nito? May ebidensya ka ba? Wala kang ebidensya. Malinaw na paninirang puri ito. Madali lang magkaroon ng ebidensya. Pasok kayo. Ginoong Joe, Secretary. Kami po ay mula sa investigasyon. May natanggap kaming reklamo na ang mga miyembro ng Reyes FC ay umiinom ng pampalakas. Dinala ko ang testing equipment. Maaari ba silang i-test ngayon? Ginoong Joe, kumakalat na ang chismis. Kung hindi ito gagawin, hindi tayo makakapaniwala sa publiko. Presidente Joe, marami talagang nagdududa. Paano nakapasok sa finals ang isang batang 8 taong gulang? Pabayaan nating itest ang Reyes FC. Tayo'y magsama-samang magpatunay upang maibalik ang kanilang karangalan. Master, tingnan ninyo. Gawin na nila. Wala akong tinatago. Ano nangyayari? Anong nangyayari? Hindi na may nanas. Tingnan ninyo, positive, may matibay na ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Imposible. Hindi ako uminom ng anumang espesyal na gamot. Hindi nagsisinungaling ang testing machine. Sumama ka sa amin para tulungan ang investigasyon. Wala akong kasalanan. Ang lakas ng loob mo. Sa lugar ko pa manghuhuli. Ako bilang Pangulo ng Internasyonal na Kapisanan ng Football ay naninindigan hindi kayang gawin ng Reyes FC ang ganitong bagay. Joe, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero positive ang resulta ng test. Wala na tayong magagawa. Joe, hindi dapat isakripisyo ang reputasyon ng buong kapisanan dahil lang sa isang koponan. Joe, sinusubukan mo bang gamitin ang iyong kapangyarihan para protektahan ang iyong tauhan? Ikaw talaga. Xiaotang, mga Ginoo. Sumama muna kayo sa mga investigador. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay maalis agad ang hinala sa inyo. Hindi pwede. Malapit na ang championship game. Kung sasailalim kami ng investigasyon, ang championship... Ay nako, championship pa rin ang iniisip mo. Mawawasak na ang reputasyon ninyong lahat. Anong sikat na kupunan ng 100 taon? Hari ng football kalokohan. Bah, ikaw. Sumama ka sa amin. Sandali, may problema sa tiyang ininom namin kanina. Sandali lang, may problema sa tiyang ininom natin kanina. Hoy, Li Xiaotang, nagdadahilan ka pa. Dali, arestuhin siya. Sino ang mag-abala sa kanya? Huminahon muna tayong lahat. Mga kasama sa Reyes FC, huwag nyo nang gawing masyadong mahirap ang sitwasyon. Ikaw, Xiaotang, sumama ka muna sa investigador ngayon. Gagawan ko ng paraan para mailabas ka agad. Secretary Dai, kailangan lang itest ang TSA, malalaman na ang totoo. Hoy, Xiaotang, hindi na kailangan, Coach Wei. Pakiusapan mo siya. Tinuturuan mo ba akong gumawa? Hindi. Iniisip ko lang ang kapakanan nyo. Tigilan niyo na, itest na ang TSA. Kung may problema ang Reyes FC, pagsasabayin kong parusahan. Ikaw? Gaya nga ng inaakala ko. May naglagay ng gamot sa tiya, isang pagtatangka para ipahamak. Ipinahamak pa ang Reyes FC. Kapag nalaman ko kung sino, hindi ko palalampasin. Secretary Dai, ikaw rin ang naghanda ng handaan ngayon, di ba? Ang sakto naman. Hoy, Xiaotang, ano ba ang ibig mong sabihin? Paano ko magagawa ang ganon? Posibleng ipinahamak kayo ng Reyes FC, kasama na rin ako sa pagpapahamak. Pagpapahamak? Kahit na may problema ang TSA, hindi nito mabubura ang hinala sa Reyes FC sa pagsusugal sa football. Paninirang puri. Kahit na may problema ang tiyaan na ito, hindi pa rin kayo makakaligtas
sa hinala ng pagsusugal sa football ng Reyes FC. Ano? Nakasangkot din ang Reyes FC sa pagsusugal? Way the bin. Maraming transaksyon sa account mo na hindi malinaw ang pinanggalingan. Kalokohan yan. Ito'y donasyon mula sa matatapat na matagal ng fans ng Reyes FC. Tama, ito lang ang detalyadong listahan ng mga transaksyon. Galing sa fans? Mukhang ang mga fans ng Reyes FC ay kasali rin sa pagsusugal. Illegal na pag-iipon ng pondo ng mga fans. Mas masahol pa yan. Mapapatunayan ko na ang mga transaksyong ito ay donasyon talaga ng mga fans. Huwag kang mag-istambay. Kung ganun ang sasabihin mo, hindi na kita pagbibigyan. Nagpadala ka ng 10 milyon sa Reyes FC. Paano mo ipapaliwanag yan? Yun ang pondong ipinondo ko sa Reyes FC. Sa tingin ko, hindi donasyon yan. Pusta yan. Ano ba ang pinagsasab mo? Nakita ko sa record ng paglilipat ni President Joe sa Reyes FC na nakasulat talaga doon ang pusta. Ano, imposible. Pinagawa ko yan kay Secretary Day para ipadala. President Joe, anong paglilipat? Wala akong alam dyan. Ano? Kaya pala paulit-ulit mong itinatanggol ang Reyes FC. Ikaw pala ang mastermind. Daypay. Ikaw ang tumulong sa akin na mag-transfer ng pera, di ba? Nagkakamali ka yata. Ito ay may kinalaman sa pagsusugal sa football, hindi ko ito kayang gawin. Ikaw... Ang dating presidente ng Football Association. Kasali rin pala siya sa pagsusugal. Ginoong Joe, malaking bagay ito. Makipagtulungan po kayo sa aming investigasyon. Huwag ninyo kaming pahirapan. Pinaniniwalaan din ba ninyo ang kanyang kalokohan? Pinag-aalinlanganan ninyo ako, si Joe Hong? Presidente Joe, nangaapi po ba kayo sa mga investigador? Daypay. Para kanino ka ba talaga nagsasalita? Sumasama ka sa kalaban. Ako, si Daypay, sumusunod sa katotohanan, hindi sa pagkakamag-anak. Dati, si Joe Hong ay miyembro ng Reyes FC. Ngayon, pinalampas natin ang patakaran para makasali sila sa kompetisyon. Hanggang ngayon, ang Reyes FC ay sangkot sa droga at sugal. At ngayon, may nakitang malaking halaga ng pera mula sa pagsusugal. Hindi ko inakala na sa likod ng iyong likod. Ganito ka pala kasama. Ikaw. Mga kasama, para sa katarungan sa mundo ng football, para sa magandang pangalan ng internasyonal na kapisanan ng football, iminumungkahi ko na bawiin ang lahat ng parangal ng Reyes FC at suspendihin si Presidente Joe Hong sa kanyang tungkulin at kasama ang Reyes FC ay sumailalim sa investigasyon. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tututol? Bigla naman ito, malapit nang magsimula ang finals. Sa ganitong panahon, Matagal ng tapat at marangal si Ginoong Joe. Respetado siya, no? Hindi natin ito basta-basta mapagpapasyahan ng walang sapat na dahilan. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Ano, kasabwat ka ba nila? Ako, hindi. Kung gayon, sino ang sumasang-ayon? Sino ang tututol? Ako, sumasang-ayon ako. sumasang-ayon din ako. Mabuti, ang mga hindi kailangan umalis na. At kayo manatili dito para sa hiwalay na pagsisiyasat. Ikaw, huwag makikipag-ugnayan sa labas. 2 direktor, sumama kayo sa amin para magbigay ng salaysay. Ang natitira, hindi maaaring umalis ng walang pahintulot. Mga Ginoo, ang finals hindi na kayo makakasali. Magkumpisal na kayo ng maaga, baka sakaling mas mabawasan ang hirap na daranasin ninyo. Si Shazhou, buong buhay niya ay inialay sa football, nagsumikap ng walang pag-iimbot. Sa harap ng investigasyon, binabaluktot mo ang katotohanan, winawasak mo ang kanyang malinis na pangalan. Gusto mo ng malinis na pangalan? Mabuti, Ginong Joe, matinukang tao. Gawa tayo ng deal. Basta't hayagan mong isumbong na ang Reyes FC ay sangkot sa pagsusugal sa football at gumamit ng espesyal na gamot, gagawin kong maayos ang iyong pagre-retiro. Kung hindi, gagawin kitang kahihiyan hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Mananatili kang kasuklam-suklam sa kasaysayan. Xiaoday, magkano ba ang binayad sa iyo ni Sammy Guerrero para ipagkanulo mo ako? Noon, ikaw ang humuli kay Chien Duoduo. Ikaw ang namahala sa paglilipat ng pera. Ikaw rin ang naghanda ng tsaa. Ang handaan ngayong araw na ito, bitag mo ito, di ba? Batang hamog. Hindi lang magaling maglaro ng bola, matalino ka pa talaga. Sayang lang, huli na ang lahat. Ang Reyes FC talagang matatalo. Salamat Kalihim Day sa pagsagip sa akin. Walang kwenta, puro kapalpakan lang ang ambag mo.
Tandaan mo, isisi mo lahat sa mga manlalaro. Ako muna ang iinom. Gamitin natin ang tsaa bilang kapalit ng alak para ipagbunyi ng maaga ang magandang simula at tagumpay ng Reyes FC. Uminom na sila ng tsaa na may espesyal na gamot. Dalhin mo na ang investigador dito. Ganyan ka ba kasigurado? Hindi matatalo ang Reyes FC namin. Matigas pa rin ang ulo mo hanggang sa huli. Hindi ba pumayag si Ginoong Joe? Sige, hintayin natin ang investigador. Anong presidente ng Football Association? Anong Reyes FC? Maghintay ka na lang ng pagkawasak ng pangalan mo. Naiimbestigahan na ang lahat. Sa mga gumamit ng espesyal na gamot, hindi kami magpapalampas. Kung gayon, pakiusap sa investigador, dakpin ninyo silang lahat. Binigyan ka ng pagkakataon, di mo pa nagamit. Daypay, sumama ka sa amin. Nagkakamali kayo, sila ang uminom ng espesyal na gamot, hindi ako. Nag-DNA test kami sa buhok at inihambing. Ikaw pala ang may problema. Ano? Bingi ka ba? Ikaw daw, sabi ng investigador. Ang uminom ng espesyal na gamot, hindi ako. Hindi ah. Ang alam ko, sa baso mo ibinuhos ko ang espesyal na gamot. Aminado ka mismo na ikaw ang naglagay. Aminado ka mismo, ikaw ang naglagay ng droga. Hindi, wala akong ginawa, wala! Paano mo ipapaliwanag yon? Ikaw lang sa buong lugar ang nagpositibo sa drug test. Investigador, nagpagsusugal sa football din sila. Sa bagay na, yan pa lang, pwede mo na siyang arestuhin. Ang record ng pag-transfer, imbestigado na rin namin yon. Talagang si Boss Joe mismo ang nag-transfer at may nakalagay pang pusta. Tama yan, di ba? Kaya patunay na talagang nagpagsusugal sa football sila. Investigador, bilis, arestuhin nyo sila. Pero may video kami na nagpapatunay na ikaw ang gumawa ng transfer. Boss Joe, pasensya ka na. Lolo, nakuha ng ba lahat? Malinaw na malinaw ang pagkakakuha. Sige, ayos. Kaya pala, matagal na pala kayong naghihinala sa akin. Matagal ko nang hinihinala na may multo sa loob ng Football Association. Hindi ko inakalang ikaw at si Sammy Guerrero ay nagkutsabahan. Xiaoday, hindi naman kita pinabayaan. Ikaw naman, nagtrabaho ka para sa gambling company. Nabasura ka na sa sarili mong dumi. Dumi ka, isa kang dumi. Hindi pwede yan. Malapit na tayong magtagumpay. Hindi pwedeng mabigo. Daypay, ikaw ay sinasangkot sa paglalagay ng ebidensya at may pakikipagsabuatan ka sa sindikato ng pagsusugal sa football. Ikaw ay inaaresto ngayon. Ingat, umepekto na ang gamot sa kanya. Huwag kayong lumapit. Kung hindi, puputulin ko ang leeg niya. Kumalma ka, huwag kang magpakabaliw. Kumalma ka. Paano ako kakalma? Alam mo ba kung ano ang odds ng Reyes FC? Isang taya, 100 ang premyo. Kung manalo kayong mga hamak na ito, ilang bookmaker ang mababaon sa utang? Ilang tao ang magpapakamatay dahil sa taya nila? Sino ba ang nag-udyok sa kanilang magsugal? Kasalanan nila yan. Pinapayuhan kitang tumigil ka na. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pagkakamali mo. Wala na akong babalikan. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag kayong lalaro bukas. Matatalo kayo sa laro. Kung hindi, ang sindikato ng pagsusugal sa football ay hindi kayo palalampasin. Sa tingin ko naman, kung tayo ang manalo, ang buong sindikato ng pagsusugal sa football ay mabubuwag. Tumigil ka. Inilagay ko ang lahat ng aking ari-arian, bawat sentimong nautang ko, sa taya na matatalo kayo. Kung manalo kayo, wawakasan din ako. Bilang sekretaryo ng Football Association, nakipagsabwatan ka sa ilalim ng lupa para sa pagsusugal sa football. Ako, labis akong nabigo sa iyo. Isang matandang malapit ng mamatay, isang batang walang alam, at saka kayong mga hamak na manlalaro. Akala nyo ba talaga na kayang talunin ang sindikato ng pagsusugal sa football? Kung ayaw ninyo akong mabuhay, magkakasama tayong mawawala. Kung ganoon, magsama tayong mamatay. Maglakas loob kang mag-hostage sa akin. Hindi ka pa karapat dapat. Xiaotang, saluhin mo! Hala, tumakas siya. Para na ring pinalaya ang isang tigre pabalik sa bundok. Ako na.
Hindi pa ako nakakasakay. Bitawan mo ako, Li Xiaotang. Huwag mong isiping wala nang problema dahil nahuli mo ako. May sikretong armas pa si Sammy Guerrero. Hindi kayo mananalo. Hindi niya kayo palalampasin. Ginoong Joe, Xiaotang, pasensya na sa mga nauna. Sobrang pasensya na talaga. Salamat sa malaking tulong ninyo. Walang anuman, isang simpleng tulong lang. Aalis na ako. Bukas na ang finals ng tropeyo ng Hari ng Bola. Guro, baka gawin ni Sammy Guerrero ang lahat ng paraan para makapinsala sa loob ng field. Kailangan mong mag-ingat. Mga kasama, bukas natin ibabalik ang football ng lupain ng Dragon sa tuktok ng mundo. Sige. Basta't hindi magkakawatak-watak ang Changle. Nandyan pa rin ang pag-asa ng football ng ating bansa. Boss, may problema. Nabigo ang plano ni Daypay. Paano na ang laban bukas? Anong walang kwenta? Binigyan kita ng ilang 10 milyon. Tapos sinira mo pa ang lahat. Dapat noon pa, hindi na ako naniwala sa adik na to sa sugal. Boss, sinunod ng mga underground investor ang sinabi mo at binili lahat na matatalo ang Reyes FC. Paano kung manalo ang Reyes FC? Ang mga underground investor sa buong mundo ay hindi tayo palalampasin. Tapos na tayo lahat. Huwag kang magpanik. Ilang dekada na akong nasa mundo ng pagsusugal. Matatalo ba ako ng isang batang to? Hindi, boss. Iba si Li Xiaotang. Walang makakapigil sa kanya kapag naglalaro na siya. Ano sa palagay mo? Baka posibleng si Li Huitang ang pumalit sa katawan niya. Tumigil ka. Napapanood mo ba ng sobra ang mga short drama? Anong pagpapalit ng katawan? Meron pa akong espesyal na gamot. Hindi naman siguradong matatalo tayo sa Reyes FC. Nahuli na si Daypay. Siguradong mahigpit ang pag-check sa espesyal na gamot bukas. Ito ang bagong espesyal na gamot na binuo namin. Kayang i-activate ng 100% ang potensyal ng tao. Walang instrumento ang makakadetect nito. Pero may panganib na ikamatay ang gamot na to. Kanino ibibigay? Tianduo-duo. Naalala ko dati magaling ka rin maglaro ng bola. Ano ang ibig mong sabihin? Reyes FC. Bukas isa sa atin ang mamamatay. Coach! Ang Demonyo FC ni Sammy Guerrero, hindi maganda ang kondisyon nila. Ang mga players mukhang galit at nakatitig. Parang mga patay na naglalakad. Nakita ko si Tianduo, nakalaro rin yung loko-lokong yun. Sabi mo mahalagang laban ito, paano siya pinayagang maglaro? Presidente Joe, walang problema sa mga test ngayon, di ba? Nag-set up ako ng pinaka-advanced na equipment para itest lahat ng players na kasali. Hanggang ngayon, wala pa kaming nakitang kahit anong palatandaan ng pag-inom ng espesyal na gamot. Baka naman gumamit sila ng bagong uri ng espesyal na gamot. Ang laban ngayon ay mas mapanganib pa sa inaasahan. Ang sindikato ng pagsusugal sa football, para manalo, pinipilit ang mga player na uminom ng iba't ibang espesyal na gamot. Sa loob lang ng ilang taon, ang mga player na to ay magiging mga basura na. Ito ang nakakatakot na kapangyarihan ng kapital. Kung manalo sila ngayon, hindi natin alam kung ilang batang player pa ang mapapahamak sa kanila. Kaya mga kasama, nakikiusap ako sa inyo. Ngayon, sama-sama tayong magsumikap para ang football sa ating bansa ay hindi na kontrolado ng kapital. Nandito naman si Lolo, ang hari ng football. Siguradong mananalo tayo. Qingdai, Wei Guang, Chongfei. Hindi naman talaga ako taga ngayong panahon. Ang kailangan ng football sa ating bansa ngayon ay hindi isang hari ng football, kundi libu-libong kagaya ninyong mga kabataan. Kayo ang pag-asa ng ating bansa. Palabas na ang Reyes FC. Hindi pa ako nakapagpalit ng jersey. Mauna na kayo, susunod ako agad. Sige, mauna na kayo. Guro, anong nangyari sa'yo? Ginoong Lee, ayos ka lang ba? Gising. Guro, okay ka pa ba? Lolo, sino ka? Coach Wei, nasaan ako? Naku, bumalik na ang kaluluwa ng hari ng football? Nako, umalis na ang espiritu ng hari ng bola. Ngayon, isang ordinaryong bata na lang siya. Paano na ang laro? Hoy, anong pinag-uusapan ninyo? Nasaan ang ate ko?
Xiaotang, makinig ka sa akin. Napaka-importante ng laban na ito. Sumama ka sa akin mamaya. Sabihin mo lang ng ilang salita sa ate mo. Kaya mo ba yon? Kaya mo yan, Xiaotang. Kaya mo yan, Xiaotang. Kaya mo yan, Xiaotang. Kaya mo yan, Xiaotang. Anong nangyayari? Ako na pala ang hari ng bola? Kaya mo yan, Xiaotang. Bakit ngayon ka lang dumating? Pumasok na siya sa court. Yun nga. Sa tingin ko, hindi naman ganun kagaling ang kalaban. Kayanin nyo yan. Ako, Kami na lang ang lalaro. mga bata, maniwala kayo sa sarili ninyo. Kaya ninyo yan. Sige. Ang weird. Parang iba na ang pagsasalita ni Xiaotang, hindi na katulad ng kay Lolo. Guro, gising ka na. Bakit ako nandito? Anong taon na ngayon? Taong 1925. Ang bilis naman ng pagbalik ko. Punyeta. Hindi pa tapos ang laro. Wala na. Paano ako makakabalik? Ginoong Lee, kumalma ka muna. May maitutulong ba ako sa iyo? Ganito kasi, nakapunta ako sa 100 taon sa hinaharap. Nakapasok ako sa katawan ng isa sa mga apo ko. Magsisimula na ang tropeyo ng hari ng bola, pero bigla akong bumalik dito. Kailangan kong bumalik agad. Naiintindihan mo ba ako? Kaya matutulungan mo ba ako? Oo. Talaga? Tulungan mo na akong bumalik. Hintayin mo ako sa kwarto. Aayusin ko agad para makabalik ka sa 100 taon mula ngayon. Sige. Tawagan ang Psychiatry Department. Ang mental state ng hari ng bola may problema. Ikaw, hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makabalik sa taong 2025. Guro, ayos ka lang ba? Kanina lang, tinamaan ako ng plague sa ulo. Kinabahan ako ng husto. Xiao Zhou, ayos lang ang guro. Plot. Oo nga, pagkatapos akong matamaan ng plague, saka ako nakarating sa taong 2025. Kung ganun, ulitin na lang ang pagtama ng plake sa akin. Anong hinihintay mo? Tamaan mo na. Bilisan mo. Aray. Punyeta. Walang epekto. Dok, ang guro ko po, may sira na yata sa utak. Hanggat hindi nawawala ang Changle, nandyan pa rin ang pag-asa ng football ang lupain ng Dragon. Tapos na ang first half, 3-3 ang score. Maganda ang laro ng Demonyo FC. Medyo nahihirapan ang Reyes FC. Kung sa second half, ang star player na si Li Xiaotang ay hindi pa rin lalaro. Mahirap na tayo manalo. Lolo, Kailangan mo nang lumaro sa second half. Ang galing talaga nila. Lahat ng lakas namin, tayo lang ang nakuha. Pagod na ako. Anong nangyari? Sasabihin ko na ang totoo. Sa totoo lang, umaalis na ang espiritu ng Soccer King. Ang Xiaotang ngayon ay isang ordinaryong bata na lang. Ano? ate, Xiaotang, mabait ka. Magsisimula na ang second half. Kaming ilan lang, hindi namin mapipigilan ang score. Ito na ba talaga ang tadhana? ate, dumaan ba si Lolo? Pero umalis na siya. Sinong nagsabing umalis ako? Master. Lolo, Li Qingdai, Narito. Li Weiguang, Narito. Zheng Qiongfei, Narito. Li Xiaotang. narito. Tumayo kayo ng tuwid. Sumunod sa akin papasok sa field. Opo.